Wala na pa nga ako maisip na ulam sa totoo lang kasi nga sa tindahan bayad utang lang kami. At kung minsan talaga kulang pa kaya kung ano lang yung naroon sa tindahan na pwede kong kunin yun na rin ang babaurin at iuulamin ng aking mga anak. At buti nga kahapon nakabili nga ako na isdang tilapia. Talagang nagtira ako kahit kalahati para nga kinabukasan sasabawan ko. At kahit nga buntot na lang yan ng tilapia ay talagang naibistik ko pa yan para maiba-iba naman ang kanilang almusal. At ngayong araw nga pala ay may pasok na rin si Criminology pero wala pa silang klase kasi parang Criminology Day lang mula September 13 hanggang September 16. At required nga na kailangan talaga nilang pumunta nga ng school. At dahil pa ulan-ulan pa nga kanina ay alanganin pa nga silang magsuot ng uniforme kasi nga baka mamaya ikansela ang klase. At nung tumila nga ang ulan sabi ko nga ay baunin na lamang ang uniforme at doon na lamang isuot sa eskwelahan. Pero ayaw pumayag ni ABM at saka nga ni Criminology dahil mahirap nga daw magbit-bit. At nung tumila nga ang ulan ay nag-uniform na nga sila at gumayak na nga pag-alis. At sinabi ko nga rin kay Criminology na wag nga munang magsapatos dahil yung dadaanan nga nila dun sa may papuntang pagan ay bato-bato nga at baka nga masira kako ang sapatos. Ay ayaw naman daw niyang magbitbit kaya nga ayan nagsapatos na nga rin. Ako pa naman ay tuwang-tuwa pag nakikita kong naka-uniform ang aking mga anak. At sinabi ko nga rin sa aking mga anak na konting tiis-tiis at tayo yayaman din. Charing. Aba ay malay mo naman bigla akong tumama sa loto kahit hindi ako tumataya. At pagkalis naman ni Criminology at ni ABM ay si grade 7 naman ang umalis. Ayaw na po niya magpatawag ng grade 6 kasi nga daw po ay grade 7 na siya. At sinundan na nga rin ang pasok ni Yums yung dating grade 10. Basta bahala na kayong mag-adjust. Charing. At nung pagbalik ko nga sa loob na aming bahay ay nakita ko ay nandito pa pala yung kanilang baon ay hindi pala nakuha. Yan nga ay baon ni grade 7 tsaka nga ni Yums tig si 60 sila. Dali-dali pa naman akong pumunta ng Pretil baka ako hindi pa umaalis ang bangka pero yun nga lang nakaatras na yung bangka. Nagpunta nga ako sa dulo ng Pretil at sinigawan ko nga yung bangkero na sabi ko nga ay wala pang baon yung mga anak ko. At tinanong nga niya kung magkano ang baon ang sabi ko nga ay tig si 60 ay aabonohan daw muna niya at pagbalik ko na lamang bayaran. Ay ayun pumayag na ako at buti na lang talaga mabait yung bangkero ay salamat. At pag uwi ko naman ikinuha ko na nga yung aming maruruming damit tapos binabad ko na nga itong mga puti. Mahigit isang linggo na nga rin kasi nung huli ako maglaba at nagrereklamo na nga ang mga anak ko na wala na raw silang susuotin na damit. At habang nakababad nga yung mga puting damit ay ako nga ay naglinis ng isdang dalag. Magpapangat nga kami na isdang dalag at ako na nga naghinain para nga makalibre kami ng ulam. At alam nyo naman na talaga naghihigpit na si Meta kaya nga hindi ko na pinakita kung paano nga ako naglinis ng isda. Ganyan nga lang kaming magpangat ng dalag, yung pabubulaklakin mo lamang yung sampalok, tsaka mo nga ilalagay yung isda, tsaka mo titimplahan. At kapag kakain ka na, tsaka mo lang pipigain yung sampalok, pero pwede mo naman siyang hindi pigain kung okay na sa'yo yung asim, pero ako ay talagang piniga ako kasi nga parang matabang pa siya at kulang sa asim. So, ito yung dalag. Harap. Kami talaga mahilig kami sa isda, tapos sa gulay. Kasi hindi nga kami, madalang kami bumili ng lutong ulam. So, yun lang. Salamat. Kain na po. Dalag itong sarap.